Ang nakaraan, mas kakaiba na ngayon ang nangyayari sa ating bida kumpara noon, dahil ngayon ay may mga skill siyang pwedeng makuha at may mga reward rin pag nakumpleto niya ang mga quest. At naririto ngayon sa harapan ng ating bida ang kailangan niya para magkaroon ng pera papunta sa ibang bansa kung saan naruroon ang magagandang relics. Pagpapatuloy, ang isang ito ay napakaangas, gusto niya na ang ating bida ay magbigay ng respeto sa kanila pag nakasalubong sila. Ang lalaki ay si Kyung Tae, isang tambay na basag ulo, pero ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang art broker. Noong nakaraang buhay ng ating bida, noong kailangan niya ng mabilisang pera, minsan siyang nagtrabaho sa mga ito. Kaya lang hindi siya tinuring na tao ng mga ito, kundi isang alipin o alila lamang. Tandang-tanda ng ating bida kung paano siya tinuring ng mga ito na aso, dahil sa pananakot na hindi ibibigay ang sahod niya, na ngayon ay hindi nagbago at sinisigawan lamang siya ng mga ito. Kaya lang, dahil panibagong pagkakataon ito ng ating bida, hindi niya hahayaan na maulit ang lahat, kaya rito ay palapit na ang kamao ng ating bida. Ayun na nga, isang suntok mula sa ating bida ang tumama sa walang hiyang kalaban. Bagsak at nagulat ang mga kasamahan nito sa ginawa ng ating bida. Sabi ng ating bida, "Hoy kayong mga walang kwenta, sabihin ninyo sa boss ninyo na hindi na ako magtatrabaho sa inyo," matapang na sambit ni Ju Hyun. Ang tumatayong leader naman ng grupo ay dahan daw ang lumapit sa ating bida. "Anong pinagsasabi mong hindi ka na magtatrabaho?" Dito naman sabi ng ating bida, "Siya nga pala, bago pala ako umalis kailangan muna ninyo ibigay sa akin ang sweldo ko at ang separation pay," na ang mukha ng ating bida ay talagang hindi aalis na walang dalang pera ito mula sa mga makong. Biglang natigilan ang mga ito sa sinabi ng ating bida, na tingin nila ay nasisiraan na ng ulo ang ating bida. At natawa pa sila, mukhang nababaliw na talaga ang isang ito. Matapos noon, agad itong sumugod at akmang susentikin ang ating bida, "Anong sabi mo ah?" Kaya lang, kahit na unang sumuntok ang kalaban, ang isang ito ay nabigla sa bilis ng paggalaw ng kamao ng ating bida. Ayun na nga, sa diretso sa mukha ng kalaban ng kamao ng ating bida. "Walang hiya kang baluga ka, papatayin kita," galit na sabi nito, dahil putok ang ilong nito. Hindi pa tapos ang ating bida, dahil matapos nitong hawakan ang batok ng kalaban, agad niya itong hinayla papunta sa tuhod niya. Muntik nang mawala ng malay ang isang ito, kasabay ng sigawan ng mga kasamahan niya na nag-aalala para sa kanya. Dito nagtataka ngayon ang mga ito sa ating bida, bakit raw ang bilis ni Ju Hyun, hindi nila makita ang kamay nito. Dahil doon, sabay na silang nagmamadaling sumugod ngayon sa ating bida. Kaya lang bago pa sila makaisa, tumama na ang siko ng ating bida sa mukha ng isang ito. At sabay sipa pa nito sa mukha ng isang sumugod sa kanya. Ayun na nga, bagsak ang dalawang sabay na sumugod, ang naiwang nakatayo ay hindi na maintindihan bakit hindi nila matalo ang ating bida gayong marami sila. Sa loob-loob naman ng isang ito, natatawa na lang siya, ang lakas na taglay ng ating bida ngayon ay resulta ng 15 taong karanasan niya sa kanyang nakaraang buhay. Masaya si Ju Hyun na taglay niya ang dating kakayanan, kaya lang ang katawan raw niya ngayon ay hindi pa malakas tulad ng kanyang katawan noon. At dahil hindi nila magawang matalo ang ating bida sa santukan, ang leader ay naglabas na ng patalim, pagbabayaran raw ng ating bida ang ginawa nito. Agad namang nagpaalala ang kasama nito, "Tol, kailangan natin mag-ingat sa paggamit ng bagay na iyan. Wala akong pakialam, papatayin ko na ito," sabi naman ng isa, "Oo. Pero paano pag nasira yan, gagamitin yan pang trade natin, yari tayo kay Bossing Pag. Nasira yan." Dito ay napaisip itong ating bida sa kung anong mayroon sa punyal na hawak ng lalaki sa harapan niya. Tinignan niya ito ng maigi, at alam ng ating bida na ito ay isang relic, bakit raw ito hawak-hawak ng mga ito. May mga relic raw na talagang gumagawa ng paraan para emkuha sila ng tao, may ilan naman na talagang gusto na nakatago lang sa mga tomb. Dahil doon, napangiti na itong ating bida, dahil kukunin niya ang relic na punyal na iyon. "Walang hiya ka, dito ka na mamamatay," sigaw nito sa ating bida na pasugad na. Isang napakabilis na pagwas-iwas ang ginawa ng kalaban, kaya lang napakabilis rin itong iniwasan ng ating bida. Matapos noon, agad nag-arm lock itong ating bida, pinilipot ang braso ng kalaban. "Huli ka, ang lakas ng loob mong maglabas ng punyal ah," sabi nito,
na nakatutok na ang tolas ng punyal sa leeg ng lalaki. Kuya, kapatid, tol, sigaw ng mga kasama na natakot na para sa buhay ng kanilang leader. At ayun na nga, nakuha na ng ating bida ang punyal na ito. Ako nang bahala rito, sabi ng ating bida, ibigay mo sa akin iyan, sabi naman ng kalaban nito. Titig na titig ang ating bida sa punyal, sabi nito, manood kayo ng mabuti para malaman ninyo kung paano ito gamitin. Matapos noon, biglang may kumislap na liwanag sa mata ng ating bida. At dito ay naging kalansay ang mga kalaban sa kanyang paningin, may abilidad kasi ito na kamita ang lamang loob ng katawan ng isang tao. Napakabilis, sa pag-atake ng kalaban, halos hindi nakita ang ganti na pag-atake ng ating bida. Anong, ba't siya nawala bigla, sabi ng mga ito, dahil dinaanan lang sila ng ating bida. Matapos noon, ay biglang nagkaroon ng mga pinsala sa katawan ng mga kalaban ni Zhu Hian. Dito ay napatunayan ng ating bida na talagang may abilidad ang punyal na hawak niya. Takang-taka ang mga tambay na ito, bigla na lang raw nawala ang ating bida, at nagkasugat na lang sila bigla. Ibigay ninyo sa akin ang sweldo ko kung ayaw ninyong mamatay, galit na sabi ng ating bida. Opo, ibibigay namin, sabi ng leader na takot ngayon, dahil alam nila na talagang katapusan na nila pag nagmatigas pa sila. Lumipat ang eksena sa lugar na ito, kung saan naruroon ang kapatid ng leader ng mga Mokong kanina. Dito galit na galit ang isang ito, dahil ibinalita sa kanya na natalo sila ng isang tao lang na dati rin nilang tauhan. At pinagsisigawan pa sila ng ate nito sa telepono, na kahit raw sila hindi nila maintindihan paano nangyari yun. Sabi pa ng isang ito, na ang ating bida raw kahapon ay walang kaalam-alam sa pakikipaglaban, pero ngayon ay ibang-iba na napakadelikado na raw ng aurahan nito. Dito ay napahawak na lang sa ulo ang isang ito, at nagtanong kung gaano raw kalala ang pagkatalo nila. Sabi nito ay lahat ng pera niya sa bangko ay nawala na, at ang punyal ay nakuha na rin, na nag-alala naman ang bossing na baka pati ang Buddha ay nawala rin. Naalala pa ng leader kung paano kinuha ng ating bida ang lahat, dahil dito ay ito lang ang pera na binigay ng leader at ng mga kasama nito, kulang pa raw sabi ni Zhu Hian. Biglang tumitig ng masama itong si Zhu Hian, at nagsabi na pag nag-Saturday raw ito at nalaman na may tinatago pa ay sisiguraduhin raw niya sa susunod ay mamamatay ang lahat ng ito. Dahil doon, ay nataranta ng husto ang mga ito sa sinabi ng ating bida. Kaya ibinigay nila ang Buddha na ito, na namangha naman si Zhu Hian sa kanyang nakita. Ngayong alam na alam ng ating bida na napakahalaga ng Buddha na iyon, balak na rin niyang kunin ito. Na ang mga Mokong na ito ay nagmamakaawa sa ating bida na wag kunin ng Buddha kundi malilintikan sila. Kaya lang wala nang narinig pa ang ating bida, naglakad ito paalis kaagad. Kaya kunot na kunot ang noo nito na nanlilisik ang mata, kunin ninyo lahat ng iyon, utos nito. Ha, tanging sagot ng isang ito, dahil paano nga nila gagawin iyon kung muntik na silang mamatay. At biglang napasigaw pa ng husto ang isang ito, ang sabi ko kunin ninyo kaagad ang mga kinuha niya sa inyo ngayon na mga walang silbi, sigaw nito. Matapos noon, agad nagtungo ang ating bida sa isang lugar kung saan pwedeng ibenta ang nasabing Buddha. Kaya lang sabi sa nang nakausap ng ating bida hindi raw aabot ng 50,000 won ang halaga nito, kaya ipang-display na lamang. Kaya lang imposible raw iyon katwiran ni Zhu Hian, kaya lang ang lalaki ay talagang inaayawan ito. Kaya lang nagtataka ito kung bakit ganun na lang nababaliw ang mga kalalakihan ng pinagkunan nito ng ating bida na para bang napakahalaga nito, pero basura pala. Dahil doon, lumabas na itong si Zhu Hian, nagtingin-tingin sa labas. Napatingin uli ito sa bagay na nasa kamay niya, unang tingin niya ay talagang may halaga ito, kaya may mali ba raw sa kanyang paghatol sa halaga nito gayong wala sa kanya ang dati niyang relic. Dito ay biglang may kung anong liwanag ang lumabas sa Buddha sa kakatingin ng ating bida. At isang system window na naman ang nagpakita sa kanyang harapan ngayon. Ayon naman pala, ang kanyang skill na spy ay gumana, at may nadetect itong anomalya sa loob ng Buddha. Dito naintindihan na ng ating bida ang sinasabi nito na may kung anong bagay sa loob ng maliit na statwa na itong kanyang hawak. Dahil doon, inalog-alog niya ang bagay na ito para maramdaman kung may laman na talaga ito sa loob. Sige nga, matignan nga kung anong laman nito, sabi nitong si Zhu Hian na may ngiti sa kanyang mukha, habang nilabas na nito ang punyal sa isa pa niyang kamay. Ayun na nga, parang nabaliw ang ating bida,
Inihagis niya ang statwa sabay was-iwas ng kanyang punyal dahilan para mawasak ito, na ikinagulat naman ng tao sa likuran nito. Kaya lang, isang bote na may lamang kung anong likod ang nasa loob ng maliit na estatwa. Alam ni Ju Hian na isang droga ang bagay na ito, droga na inilalagay sa sigarilyo, ganun ito ginagamit para hindi mahalata ng sinuman. Alam nitong ating bida na napakamahal ng bagay na ito, kaya nagpal-ingan lingon ito sa paligid kung may tao ba, na may tao sa likuran niya, buti na lang hindi napansin ang hawak ng ating bida. Ngayon alam na ng ating bida na ang mga makong na kinunan niya nito ay sangkat pala sa mga illegal na gawain. Dito ay tinawagan kaagad ng ating bida ang kanyang kapatid na detective. Iyon ay dahil may gantimpala na 100 million won, kapag nakapag-report ng patungkol sa ganitong gawain. Dito kabang-kaba na ang isang ito sa nangyayari, kausap siya ng presidente. Kaya lang hindi gusto ng presidente ang diskarte ng babaeng ito, kaya nagtatalak-talak ito sa kanya. Kaya humihingi ito ngayon ng tawad sa kanyang amo, na kinakabahan naman ang tauhan nito. Nang tapos na sila mag-usap ay halos pagmumura-murahin niya ito ngayon sa inis nito. Natigil na lang siya sa kanyang sinasabi dahil may biglang pumasok sa pinto. Dito ay lalong nagwala ang babaeng ito, dahil nakita niya asungot niyang kapatid, ano nakuha na ninyo ang Buddha, kaya lang nakaposas na ang lalaki. Ate, yari tayo, nahuli na tayo ngayon sabi nito. Anong pinagsasabi mo, sabi nito na biglang kinabahan ngayon. Ayun na nga, naririto na ang kuya ng ating bida, nakatanggap raw sila ng ulat sa naganap na bentahan ng droga, na nagdenay naman ang babae na mga artwork ang binibenta nila. Agad namang pinakita ng isang ito ang pruweba ng anomalya na ginagawa ng kumpanya ng babae. Sabi pa ng detective, pare-parehas talaga kayo ng mga katwiran alam kong hindi lang ito ang mayroon kayo, meron pang marami sa warehouse ninyo, na mas lalong kinabahan ang babae. Dito sa isip-isip ng isang ito ay talagang parang sasabog na, paano raw nalaman ang warehouse nila? Pero okay lang raw, dahil may password raw yun at hindi mabubuksan kaagad, kaya buong tapang itong sumagot, hindi ko alam ang sinasabi mo, kung wala kang sapat na ebidensya ay umalis ka na. Nangatwiran pa talaga ang isang ito na hindi porket polis raw ay lagi ng tama. At dito ay biglang itinaas ng isang ito ang kanyang radyo, at nagsalita ang nasa kabilang linya na na-check na raw lahat ng artwork sa warehouse, at lahat raw ng 600 na artwork ay may lamang droga, kaya naiyak na talaga ang lalaki sa likuran. Dahil doon, agad ng pinasasan ang babaeng ito, at nagsisigaw-sigaw pa ito, paano raw nagawang mapasok ang warehouse, imposible raw iyon, dahil lahat raw iyon ay iba't iba ang password. Sabi naman ng isang ito, tama ka, pero may paraan kami kung paano iyon gagawin, nakangiting sabi nito. Ayun naman pala, sa ngalan ng pabuya, binuksan lahat ni Ju Hian ang warehouse ng dati niyang pinagtatrabahoan. Sa warehouse na kinaroroonan ng ating bida, dito ang lalaki ay nagsabi sa ating bida na may storage room pa na hindi nabubuksan ngayon. Dito ang mga police officer na ito ay nagtataka paano nabubuksan ng ating bida ang mga ito. Sabi lang ng ating bida na matalas raw ang kanyang memorya. Sa nakaraang buhay ng ating bida, talagang ito ang maipagmamalaki niya, dahil napakatalas talaga ng kanyang memorya, bagay na madalas sinasamantala ng naging boss niya dati. Napapagod siya sa mga pinag-uutos sa kanya, kaya ang ginagawa niya ay kinakabisado niyang lahat ng password ng storage room para hindi na niya kailangang tumingin sa listahang ito. Kaya dito ay tuwang-tuwa itong ating bida, dahil hindi niya akalain na magagamit pala niya ang talas ng kanyang memorya. Tuwang-tuwa itong ating bida sa Golek, dahil lahat ng nangyayari ay ayon mismo sa gusto niyang mangyari. Iyon ay dahil ang reward sa ginawa niya ngayon ay malapit na niyang makuha, at magagamit na niya ito sa pagkuha ng mga relic. Gulat na gulat ang mga officer na ito sa kanilang nakita dahil napakarami raw na mga drugs rito. Kaya tuwang-tuwa ang mga ito sa ating bida, ang laking tulong raw nito sa kanilang operasyon. Kaya lang may hininging pabor ang ating bida sa mga ito, na ikinagulat naman nila. Dito nagwawala sa galit ang babae, napaka-imposible raw iyon, paano raw nabuksan ang kanyang mga storage. Dito kausap ng detective ang ating bida, iyon ay dahil nakiusap si Ju Hian na kausapin itong si detective. Ano iyon? Tanong nito sa ating bida, ano? Pagkabigla nito sa sinabi ng ating bida.
Agad na pinigilan ng detective ang kanyang kasamahan na wag muna ilabas ang babaeng ito. Iyon ay dahil gustong makausap ng ating bida ang babaeng ito. Sabi ng boses, "Hello tita, kung naging mabuti lang sana ang pagtrato mo sa akin, hindi sana nangyari ito," na nagulat naman ito kung sino ang kausap niya, at anong sinasabi nito. Sabi pa ng ating bida, "Kung nagtrabaho ako, sana binayaran mo ako ng buo." Dito agad nakilala ng babae na boses ito ng ating bida. Sabi pa ni Ju Hyun, "Dapat kasi tuwing 6 na buwan nagpapalit ka ng password, ayan tuloy huli ka." Dahil doon, agad nanlaki ang mga mata ng isang ito, dito na niya naunawaan na dahil sa ating bida kung bakit nabuksan ang storage room niya. "Walang hiya ka So Ju Hyun, papatayin kita," sigaw nito na talagang nababaliw na sa galit sa ating bida. At wala na talagang nagawa pa ang babae at kumpanya nito, dahil sa ebidensya ay nakulong na ang mga ito. Dito ay naglalakad na ang ating bida sa labasan, at hindi maaalis ang ngiti sa kanyang mukha. Dito ay agad natigilan itong ating bida, dahil may natanggap siyang text sa kanyang telepono. Dito ay sinabi ng kanyang kuya-kuyahan na detective na matatanggap ng ating bida ang reward na 100 million won, at gamitin raw ito sa tama. Dahil doon napangiti itong ating bida, dahil laging nag-aalala ang kanyang kuyang detective sa kanyang kalagayan. Para sa ating bida, hindi na kailangang mag-alala pa ang sinuman sa kanya, dahil ngayon may funds na siya para sa paghahanap niya ng relic. Seryoso si Ju Hyun na unahan ng dati niyang big boss na buwaya, dahil makuha niya kaagad ang mga relic bago makuha ng taong ito. Kaya lang sa paglalakad-lakad pauwi ng ating bida, dito ay natigilan ito sa kanyang nakita. "Ha? Anong nangyari?" Pagtataka nito sa bagay na nasa kanyang harapan ngayon. "Asa na ang bahay ko?" Tanong nito sa sarili, iyon ay dahil isang bundok ng lupa ang nakatayo ngayon rito sa lugar kung saan dapat naruroon ang kanyang bahay. Ano kaya ang bundok ng lupa na ito? Ito na kaya ang tinatawag nilang tomb, o libingan ng mga relic? Abangan! At dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa panunood mga kaibigan, sa susunod uli.